halos isang linggo bagong undas, attorney. May ilang kababayan tayo na maaga na syempre bumibisita sa puntod ng mga yumaon nilang mahal sa buhay para maglinis ng mga puntod, syempre yung paligid ng mga pinaglibingan ng mahal nila sa buhay. Pero paano kung madiskubre mong wala na o kaya'y tinanggal na ang nakalibing dito? Attorney Gabby, ano bang habol ng pamilya kung nailipat na yung buto ng kanilang mga mahal sa buhay? Oh, well, welcome muna sa lahat ng tao to our new location. At home na at home kami dito. Diyan din ang punta natin. Wag naman. Matagal pa. Oo, parte yan ng buhay. Time, maganda at malinis na ang mga sementeryo natin. Of course, ang sagot sa iyong katanungan, of course, depende sa mga pangyayari. Again, ang kaso ng mga nawawalang buto, unang-una, usually sa mga public cemetery nangyayari. Kasi pag sa mga pribadong sementeryo, usually, for life ang usapan dyan. Pero dapat din suriin ang mga kontrata. Sa mga public cemetery, wala naman talaga nagmamay-ari kasi ng mga libingan o punto dyan. Parang mga buhay na tao na hindi po kayang bumili ng sariling bahay o lupa, sa kamatayan, rentahan pa rin ang usapan. At kadalasan, may contract of lease na pinipirmahan. Kaya't basahin at suriin na mabuti at huwag kalimutan ang mga provision nito, lalong-lalo na dun sa term ng kontrata. So kadalasan, ang usapan dyan, 5 taon. Kung marami kayong pera, 50 taon. Pero kung ano man ang term o duration ng kontrata nyo dyan, usually may provision kasi na magsasabi kung ano ang mangyayari pag tapos na ang kontrata. So madalas ang nakalagay dyan, kung hindi kayo bumalik para i-renew ang kontrata, maaari nila talagang tanggalin ang mga buto pagkatapos ng term. Kung term 5 years, after 5 years, since buto na lang talaga yan, may iwan, at maaari nilang ilagay ang mga buto sa isang designated area. Pero wag po kayong masyadong mag-expect kasi pag nasa kontrata, maganda nakalagay. Ilalagay sa bone vault, for example. Pero actually, malamang, ilalagay nila sa isang sako at idedeposito sa isang bodega o isang common grave. So usually, magpapadala naman ng notice bago nila i-exhume o ilabas ang mga buto at bubuksan yung puntod at ilalagay o ililipat. Alright, pero paano kung sa kontrata, hindi pa talaga panahon na ilipat, pero, you know, nailipat nga, may habol sila sa ilalim ng batas? Well, I would think so. At malaking awa yan at malamang mananagot talaga ang sementeryo kung may breach of contract sila. Kung wala mang sapat na panahon ayon sa kontrata, maaaring kasuhan yung mga naglipat. In the end, it is a contractual obligation at kung sino man ang lumabag, siya ang may pananagutan. Okay. Syempre, hanapan yan. Hanapan ng labi. Paano yung magiging proseso niyan? Kung, well, actually, ang nangyari na nga yan, well, of course, unang pupuntahan mo yung in charge o yung OIC, yung in charge dun sa sementeryo. Pero meron na pong isang kaso na umabot sa Korte Suprema, yung City of Manila versus Intermediate Appellate Court. Ganon din, ang kakabayan lamang, meron kasing kopya yung namatayan na nagsasabing 50 years. Ang haba ng pagrenta ng nicho sa North Cemetery. Pagpunta ng byuda ng All Saints Day. Siyempre, ang sama ng loob niya kasi iba na ang nakalibing sa puntod ng asawa niya. Naman. Nung hinanap na nila ang puntod, ang buto, pinapunta lamang siya sa isang warehouse na bundok-bundok ng mga sako ng buto. At sinabi sa kanya, hanapin nyo na lang dyan. Of course, tumanggi ang byuda, nag-file ng kaso para sa danyos. Nanalo ang byuda all the way to the Supreme Court. At yung responsibilidad na hanapin ang buto, sinabi naman, wag nyo naman sa kanya pahanap. Yung nangangasiwa ng sementeryo, ang tanong kung nahanap. Ang dapat maghanap. Ay, hindi na nakalagay kung nahanap nila. Pero nabigyan siya ng danyos dahil kinilala din ng Korte Suprema ang napaka-importanting tradisyon natin mga Pilipino sa pagpapahalaga sa mga natay. So meron siyang moral damages. Actually, marami na talaga nagko-consider ng cremation, no? Kasi nga, ang hirap din ng mga ganyan. Mahal pa lupa syempre, and all. Yeah. Required din na ililibing mo din ng urn. So, meron ding libingan. Pero sino yung maaaring makasuhan sa kasong ganito, attorney? Well, sa kasong binanggit natin, sabi ng Korte Suprema, well, dapat managot din ang local health officer. Kung hindi niya maipakita may tama siyang basehan na mag-issue ng permit para hukayin ng labi. Kasi yung pagbukas ng vault, in the first place, dapat merong consent ng local health officer, pwede na bang buksan yan? Hindi ba yan makakasira sa health ng community? At syempre, yung mga empleyado, yung in charge ng sementeryo, dapat maipakita din yan na hindi sila nagkulang sa pag-iingat. At pag maipakita
na meron palang kapabayaan. Of course, under our general rules, meron talagang damages, hindi lang sila, pero pati na rin yung local government unit involved. Alright. Kasi in the end, sila ang employer. Of course. Attorney Gabby, thank you very much. Thank you din. At syempre, Magulat ka kung may ilabas dyan. wag naman. Ang local health officer ang mananagot. Alright, Attorney Gabby Concepcion, nakasama po natin ngayong umaga.